So, hello guys. So, the topic today is about rotational motion. Sa rotational motion, meron siyang dalawa. Rotation with constant angular acceleration and rotation with variable angular acceleration, guys. Gets? So, mamaya mas makikita nyo yung difference ng constant and yung mayroong variable. So, sa constant, guys, ito yung mga madalas natin ginagamit. W is equal sa WI. Ang WI is pwede din mag-represent sa WO. Pares lang yun. Ibig sabihin nun, initial. Ginawa ko lang ng I para mas madaling matandaan, guys. Kasi initial starts with what? Letter I. Kaya initial. Letter I na lang dilagay ko, no? Sa mga ibang reference nyo, guys, nakasulat WO. Ganito, WO. So, pares lang yun. Initial pa rin yun. So, game plus alpha. Ang alpha times the time. Ito yan, oh. Tas angular displacement, WIT plus 1 half ng alpha t squared. So, the W, guys, is the angular velocity. Mga rad per seconds yan, madalas. Pag angular displacement, yun yung revolution or rad. Ang rad is radian, no? Pag angular acceleration, it is the rad per second squared, no? Second squared, ito naman is seconds lang. Wala siyang square. So, game. So, ito yung mga formula, guys. So, pag-isulat na lang. Tapos, ito naman yung sa iba. Ay, sa kabila, sa variable. Ang derivative, ang W is equal sa the derivative ng angular displacement with respect to time. Kamukha din dito, guys. Sa angular acceleration. Ito, angular acceleration. Mamaya, babasahin ko yan. Alpha, no? Alpha. Tapos ito, angular velocity, babasahin ko yun mamaya ng W. Tapos ito, ang angular displacement, babasahin ko yun mamaya ng theta para mas pare-pareho nating maintindihan. So, alpha is the angular acceleration ng dW over dt. So, ito rin yung isa. W dW is equal sa alpha d theta. Relationship to ng dalawa. Kung matatandaan nyo, meron tayong ganitong formula. Adds V dV. Ito yung A is represents as alpha. D copy. Ang S is represents as theta is equal sa W ng dW. Ang velocity is represent as angular velocity. Kapares niya lang yung kanina. Yung ganito, V is equal sa VI plus AT. Theta is equals to what? VIT plus 1 half ng AT squared, di ba? So, ito ay S. Tapos S. Tapos ito naman is yung VF squared is equals sa VI squared plus 2AS. Pare-pares lang yan. Yun yung sa rectilinear motion natin, di ba? Meron tayong mga formulang ganito. So, tanggalin ko lang. Pare-pares lang yun, guys. Nagkaiba lang sila ng mga itsura ng mga variable. So, game, proceed na tayo sa ating first problem para mas lalo nyo maintindihan, guys. So, before tayo mag-proceed sa ating first problem, take note lang, guys, na ang 1 revolution is equal sa 2 pi radian and 360 degrees. Then, ang linear to angular relationship, ito yung arc length, no? Arc length yung tawag dito sa S equals to R theta. Tapos, ang velocity is equals to R radius times the angular velocity. Sa 80, yun yung acceleration natin ng equals sa R. R to, guys, times the alpha. Tapos yung normal acceleration is RW squared. So, gets, I think na gets na yan, guys, mamaya. Ito. Tingnan nyo to, guys. So, ito yung ating first problem. So, a cord is wrapped around a wheel in the figure. So, which is initially at rest when the theta is equals sa 0. Pag sinabing rest, guys, wait lang, no? If a force is applied to the cord and gives it an acceleration of 40 meter per second squared. So, if a force is applied daw sa tali, guys, ito yung tali, inila mo pababa. Ano mangyayari doon? Iikot yung di ba? Yung pinakabilog. So, kung iikot yan, guys, yung A na to, guys, is represento ng tangential acceleration. Yan yung 80 natin. So, wala pa akong video ng normal and tangential acceleration. Explain ko yan doon. So, ang
tangential acceleration is always tangent to sa velocity. Kung ito yung tangential acceleration, meron yan nakapatong pang isa, which is the velocity. So, yan na yung tangential acceleration natin. Nagre-represent ng 40, where t is in seconds determine a function of time. So, the angular velocity as a function of time and the angular position as the function of time. Gets? So, ganito yan, no? Explain ko. Wait lang na. Sige, wag na natin burahin. Tuloy na tayo. So, given tayo ng radius, which is 0.2. Tapos yung 80 natin is what? That is 4. T. Tapos, ano pa ba yung given? Sinabi at rest. So, 0 na yan yung W natin initially at rest, which is yung velocity nating isa na is also equals to 0 since sinabi rest. Rest yung dalawang yan, yung initial angular velocity and the velocity lang. Di ba ang unit nito rad per seconds tapos ito meter per second. So, parehas 0 yan guys kasi initially at rest. So, tanggalin ko lang. So, sana tayo? Game. Saan tayo maganda mag-proceed sa mga ganitong klaseng problem guys? So, mapapansin nyo, using the relationship, no, wait lang, no, pagkita ko sa taas. Pag ginamit ko yung 80R tapos alpha guys, anong mangyayari dito? So, yung 80 natin is what? Tingnan nyo, no? Copyin ko to, 80R and alpha. 80 is equals to R alpha. So, meron tayong 80. 40 yan, di ba? Yung R natin is 0.2. Tapos, alpha. So, alpha 40 divide natin na 0.2. So, alpha ay may katumbas na 20t, di ba? Yan yung alpha natin. Kaso, tinatanong is the velocity with respect to time. Saan tayo makakuha ng velocity, guys? So, take note na ang angular acceleration is equal sa dw ng dt. So, ito ay papalitan ko ng dw over dt is equal sa 20t. dw is equal sa 20t dt, diba? So, integrate nyo yan both sides, guys. Wait lang. From 0 initially at rest up to final velocity, which is w lang yun. So, 0 to what? To unknown time. Wala namang sinabi sa problem kung anong time, di ba guys? So, t pa rin yung final time niya. So, integrate guys, 0 tas w is equals sa, integrate nyo itong 20t is equals to 20t squared all over 2, di ba? Tapos, 0 up to final time. So, pag sinolve mo yan guys, eto ano to, 10 na to, di ba? 10t squared, 0 to t. Is equals sa w ng 0 to w. So, anong gagawin natin dyan? Ito yung upper limit minus lower limit. Basta yan, upper limit minus lower limit. Upper limit is w, minus lower limit is 0, is equals to 10. Upper limit is t squared. Lahat ng t, substitute sa t. Lahat ng 0, substitute sa letter t. So, minus ng 10 t squared. Ito ay nagre-represent ng 10t squared. So, 0 na to. Diba guys? Integral calculus to guys. Sana naintindihan nyo. So, rad per seconds. Ano sinabi sa problem? The angular velocity of the wheel. So, no. Ito yung angular velocity ng wheel. Yun yung W. As a function of time. Ibig sabihin, naka-function sa time with respect to time. So, this will be the final answer for this problem. So, for the angular velocity. So, nasa na yung isa? Angular position. So, paano natin makukuha yung angular position dyan, guys? So, by what? Ang W is equal sa d theta over dt, di ba? Ito yan. dw. Yung W, ito, kita nyo yung binilog kong green. Yung W ay katumbas niya is d theta over dt. Saan ko galing yan? Dito, oh. Ano sinabi ko kanina? Sulat nyo to, di ba? W is equal to d theta over
over dt. So, yung W, papalitan ko lang guys, d theta over dt ng 10t squared. So, cross-multiply mo yan, boy. So, 10t squared dt. Integrate ko yan both sides. So, sinabi pa sa problem, guys, initially is what? So, based from the problem, kung babasahin mo yan, guys, at rest when theta is equals sa 0. So, nag-start siya sa 0. 0 up to final theta. To 0 to unknown time. So, theta, 10 over 3 t cube. Di ko na pinakita yung upper limit minus lower limit. Siyempre, gets nyo na yun, guys. Nasa dynamics na tayo. So, nilagpasan nyo na lahat ng mga integral. So, hindi ko na siya ha-highlight pa dito. So, 10 cube rad. So, this is the final answer, guys. Ano sinabi sa problem? Angular position as a function of time. Ito yung as a function of time, which is letter T. Yung unit niyan is rad. So, gets, guys? So, proceed na tayo sa problem number 2. The motor are shown in the photo is used to turn a wheel and attach the blower contained with the housing. Details are shown in the figure. So, if the pulley is connected to the motor, begins to rotate from rest. So, nag-rotate siya sa from rest, boy. So, W is equal sa 0 and V is equal sa 0. With the constant angular acceleration of an alpha. Ang alpha, guys, ganito yung unit niya, no? Yung ganyan, no? Wala kasing ganyan sa keyboard ko, eh. Ganyan lang, kaya alpha na lang nilagay ko. Pero siyempre, sa mga test paper nyo, matik ganito yung nakalagay. Or, minsan, hindi yan nakalagay ng ganyan, no? Nakalagay siya ng ganito, letter A. Saan ka titingin nun? Sa units. Alpha yan, matik, kasi nakarad. Pero pag nakasulat yan, meter per second squared, yan yung acceleration lang. Gets nyo sana, guys. Pag acceleration, meter per second squared. Pero pag alpha, rad per second squared. Angular acceleration. With a constant angular acceleration of A. Angular acceleration ng point A is 2 rad per second squared. No. Determine the magnitude of the velocity and acceleration of point P. The wheel after the pulley has turned 2 revolution. 2 rev. Tapos, ano yung tinatanong kasi, guys? Determine the magnitude of the velocity and acceleration. Velocity and acceleration at point P. Ang point P is connected din sa point B. So, point P, point P. Determine the... assume the transmission belt does not slip on the pulley of the wheel. So, game. Magbe-base na tayo niyan sa figure, guys. After nyo nabasa yung problem, proceed kayo sa figure. So, pag umikot to, iikot din to. Ibig sabihin yung bilis niyan, guys, ng A ay equals din sa bilis ng B, di ba? Sana naintindihan nyo, guys. Equals lang yan. Pag umikot to, iikot din to. Kung gaano kabilis yun nandito, kung gaano kabilis yung ikot nandito, is ganon din kabilis yun nandito. Parang sa bisikleta yan, guys. Di ba sabay umiikot yan? Yung sa... Wait lang, no? Paano ba mag-drawing ng bike, boy? Wait lang, boy. Magdo-drawing lang ako ng bike. Yan. Pwede na yan, guys. Wala eh. 2.5 EDP ko eh. Sorry. Okay. Let's say bike yan, boy. Yung kadenang yan is connected yan dito, di ba? Pag ito umikot, iikot din yung malaking ito. Tapos yung dito, guys, kapag pumadyak ka, iikot to, di ba? Iikot din to. Iikot din yung gulong. Ibig sabihin, lahat ng velocity niyan equals. Sabay-sabay yan iikot. Pero yung dito, guys, hindi yan same ng bilis na nandito, di ba? Bakit? Kapag inangat ko tong bike na to, guys, tapos pinaikot ko dito, pinadyak ko, iikot pa yun dito? Siyempre hindi, kasi nakaangat yan. So yung connected lang ng bilis niyan, guys, is yung dito, at dito. Ito ay hindi siya same speed, guys, kapag inangat ko yung bisikleta. Pero pag yan, umaandar ng nakatuwid, guys, like normal ka lang nagbabike, guys, pare-pares lahat ng bilis yan. Bilis nito,
bilis nito, bilis nito, bilis nito, is pare-pares lang. Sana naintindihan mo, boy. Yan yung bike, guys. That's the bike. O game. Yung velocity, guys, ano ba yung formula niyan, no? Wait lang, no? Makita ko sa inyo. Mamaya, sulat nyo na to, guys, so para hindi tayo balik-balik dito. So, sa RW, no? Picturean nyo na, oh. Tapos, may day nyo, guys. Hintayin ko, no? RAWA is equals sa RBWB. Joke lang yun, guys. O game, proceed na tayo. Yung RA, meron na tayo niyan. 0.15. That's the radius, guys. That's the radius. Etong radius niya is 0.4. Check na natin to. Meron na tayong RA. WA, meron pa tayong WA dito? Wala, di ba? Meron lang alpha, which is angular acceleration, and the radius. So, wala tayo nito. Meron tayong radius ng B, wala tayong angular velocity ng B. Saan tayo kukuha ng WA? Sa WA, kukuha tayo with respect sa saan, guys? Sa 2 revolution. Sinabi sa problem, guys, that after the pulley has turned 2 revolution, find the magnitude of the velocity. Katapos niya umikot ng 2 rev, guys. So, saan tayo kukuha ng WA? Sa 2 revolution. So, the WA is what? Ito ay naka-squared plus 2 ang alpha theta. Yan yung formulang gagamitin natin. Bakit? Hindi natin pwedeng gamitin yung formula na to, boy. Wait lang, no? Pangit ng sulat. Tapos, nasan pa yung isa? Ito, ganito. So, alpha t squared. Hindi natin pwedeng gamitin to. Bakit? Wala tayong given na time. Pati dito, hindi rin pwedeng gamitin kasi wala tayong given na time. So, matik, ito yung gagamitin nating formula. Gets ba, guys? Sana naintindihan, guys. Napaka-smooth ng aking discussion. So, ganito yan, no, guys. Tingnan nyo, ano? Tingnan nyo, huwag nyo pa pass forward, guys. Ito yung mga formula sinulat ko kanina. So, sabi ko sa inyo, sulat nyo yan sa papel. Para hindi ko na siya iaangat pa. Gets? So, ito yung gagamitin natin formula, guys. So, pag ito, dinerive ko, guys, kasi gusto ko lang kunin ito. So, lagyan ko lang ng square root yan. Matatanggal na yung square na nandito. Sana naintindihan yun, guys. So, WA equals sa ang W I squared. Ano lalagay ko dyan, guys? Ang lalagay mo dyan, matic is what? 0. Bakit 0? Sinabi sa problem, begins to rotate from rest. Ayan, no? Sinulat pa natin yan, no? So, 0 yan. Yan yung initial velocity mo, 0 squared. Ito yung final velocity ng letter A mo nun. Plus 2, alpha. Ano ang alpha? Ang lalagay mong alpha dito is yung ano? Alpha A. Hindi mo ilalagay yung alpha B. No? So, alpha A. Ano yung alpha A? 2. Tapos ito, ano lalagay mo sa displacement? Angular displacement, guys. Ang lalagay mo is yung 2 revolution. Pero huwag mo lalagay 2 dito, 2 rev. Wag. Bakit? Kailangan mo itong i-convert into radian. Pag nagsosolve tayo ng ganitong problem, guys, always convert to radian. So, paano na to? 2 rev. 1 rev is equals to what? 2 pi rad, di ba? Cancel. Ang sagot dyan is 4 pi. So, 4 pi rad. Oh, wait lang. Nemoy. Susulat ko lang. Oh, sana naintindihan, guys. Sulpak mo yan sa calculator mo, guys. Anong lalabas? Wait lang. 7.090 rad per segundo. Gets? So, gets? So, meron na tayong WA. Anong gagawin natin yan? Oh. Meron na tayo nito. Meron na tayo nito. Meron na tayo nito. Ito yung wala. So, gagawin dyan, derive mo lang. Ang WB ay equal sa RA ng WA over RP. Sana naintindihan, guys. So, dito natin lalagay no, WB. Ano yung RA? 0.15 meters. WA. Ayan na yung WA natin. 7.090 rad per segundo. Ang RB, radius ng B, 0.4. 0.4 meter. Cancel ko to, boy. Kakancel ko to. Mawawala. Anong maiiwan? Rad per segundo.
Oh, wait lang. Sulpa ko lang sa calculator, guys. Ito ay 2.659 rad per segundo. Sana naintindihan, guys. So, meron na tayong WB. Kaso anong tinatanong sa ating problem? Velocity and acceleration at point P. Ang point P is coverage siya ng point B. O, game. Velocity at point P is equal sa R ng W, diba? Yan yung formula natin. Ang R natin gagamitin, yun yung radius at point B. Tapos yung W yung gagamitin natin at that is the angular velocity at point B. Radius ng B, 0.4 meter. WB, 2.659 rad per segundo. Pag ganito, guys, ang kailangan natin dito, velocity, di ba? Na ang magiging unit nito is meter per second dapat. Kasi wala namang unit na rad times meter per segundo. Walang ganitong unit, guys. Ang meron is meter per seconds lang ang kailangan nating mapalabas na unit sa velocity, di ba, guys? Gets? So, 0.4 times mo ng 2.659, guys. So, wait lang. So, yung calcu ko. 0.659 is what? 1.064 meter per seconds yung gagamitin nating unit dyan. Kasi ang rad is representing as 1 lang yan, guys. Bakit? Theta. From the formula S R theta, ang theta is represent ng ano? Rad or revolution, di ba, guys? So, theta is equals to S over R. Ang S is the meter. Ang radius, pwede rin siya meter. So, cancel. So, ibig sabihin, nag-cancel lang siya. Ibig sabihin lang nito na ang unit nito, guys, is still 1 pa rin. Parang unitless lang to, guys. Pagdating dito sa rad. So, sana naintindihan, guys. So, pag nandito tayo sa red, guys, ibig sabihin yan, guys, is disregard mo lang siya. Huwag mo susundan yung ito, no? Yung naka-orange, guys, ito. Yung rad times meter per segundo over segundo. Walang ganun. So, the answer is what? 1.64 meter per segundo. Gets? So, gets. So, ano yung susunod natin nga hanapin, guys? The acceleration at point P. A, P. R, W, squared, di ba? Yan yung A, P, at normal. Gets? So, meron pa tayong isa. Yun yung A, P, at R, alpha, di ba? Gets? Yung radius nito is yun yung point B. At ang angular acceleration is point B. Ito rin point B. Ito rin ay point B. Gets? So, wait lang, no? Explain ko pa ulit, guys. Ang tinatanong kasi sa problem, guys, is angular, is the acceleration. Sa acceleration, guys, meron tayong dalawa. AT na ang formula, ANR W squared, at ang AT is R alpha. Gets? To get the acceleration, guys, is what? Pythagorean theorem lang ng dalawang to. So, gets, guys? Nakalimutan ko lagay sa formula sheet, pero yan yung pinaka-formula niya. So, sulat nyo na yan sa papel. So, ito, makukuha yan using these values. So, A, N, at point P, ano ang R ng point B? 0.4. Ito, pinilog ko sa diagram, 0.4 meter. Tapos, ito, lagay ko, radius ng B at W ng B. So, sana naintindihan pa, guys. W ng B is 2.659 rad per segundo. So, pag sinulat ko yan sa calculator ko, guys, anong lalabas dyan? So, wait lang. 2.659. So, meron tayong square. Munti ka na, guys. 2.828 meter per second squared. The rad will disregard lang. Huwag mo yan iisipin, guys. So, 2.659 meter per second squared. So, 2.828 pala. So, AT, tangential acceleration, guys. Dito tayo kukuha ng tangential acceleration. So, in tangential acceleration is always tangent to the velocity, di ba? Yan yung sinabi ko kanina, di ba, guys? So, kung ibig sabihin nito, guys, ay wait lang. Umangat.
yung velocity nito guys, is equals lang din yan sa velocity na nandito, di ba? Pag umiikot yan. So, meron yan kasunod na tangential acceleration. So, yung hanapin natin na tangential acceleration, guys, is yung nasa point A. Bakit point A? Kasi yun yung unang given natin, which is 2 rad. So, ito no. AT at point P using point A, which is RA ng alpha A. Yan yung first given. So, RA is 0. Ano yun? 15. Radius ng point A yun, boy. Ng alpha A is 2. So, sulpak mo yan sa calculator, boy. 0.3 meter per second squared. So, using this formula, 2.828 squared plus 0.3 squared A is equals to 2.828 plus 0.3, 2.844 meter per second squared. So, this is the final answer for that problem, guys. So, ito yung velocity niya. Tapos ito yung velocity niya. Gets? So, ito. For the short period of time, the motor turns gear A with a constant angular acceleration of alpha A is 4.5 rad per second squared. Starting from rest. So, determine the velocity of the cylinder. Ito yan. And the distance it travels in 3 seconds. Distance, guys, yung S, hindi yun yung angular position or displacement, no? Saan na tayo? In 3 seconds, di ba? The cord is wrapped around the pulley D. So, dito siya nakatali. Which is rigidly attached to gear B. So, yung D is equals lang sa B. So meron tayong formula na RW, di ba, sa velocity. Tapos, sa tangential acceleration is R alpha. Kapag ginamit ko yung R, eto guys. Pag ginamit ko to guys, meron tayong R. Wala tayong W. Meron tayong RA, which is 75. Meron tayong WA. Meron ba tayong WA? Wala, di ba? So, hindi natin muna gagamitin ito. Ang gagamitin natin is ito. 80. Ang R ng A, radius at A, at ang angular acceleration at point A, 75 mm. Boy, tapos, ito. Saan yan? Ito, 4.5. So, lagay mo yan sa calculator, boy. Wait lang, no? Calcu ko lang. 75 times 4.5. 337.5. 337.5 mm. Yan yung angular acceleration nito. Kaso, guys, connected siya dito. Kadikit niya yung gear B, di ba? Magkadikit sila. Ibig sabihin lang yan, guys, na ang ATA is equals sa ATB. So, ito ay ATA. So, lagay ko na dito, no? 337.5. Yan yung ATA. Equals yan sa R alpha B. Ano ang RB, boy? 337.5. Ang RB is what? So, wait lang, no? Burahin ko. RB. Radius ng B. Ito, 225. So, then alpha B. So, ang alpha B is equals to what? 337.5. Wait lang. 337.5. It's 1.5, boy. So, 1.5 rad per second squared. Ano sinabi sa problem? Which rigidly attached to gear B. The D is equals to gear B. Nakadikit lang, guys. Nakapatong. Kung iikot yung D, wait lang. Kung iikot yung gear, wait lang. Kung iikot to, guys, iikot din yung gear B. So, ibig sabihin, same speed sila. Gear D is equals sa gear B. So, sana naiintindihan. Gear D is equals sa gear B, no?
gear D is equals sa gear B. So, 1.5 yung bilis nila. So, sana naintindihan. So, sana tayo. So, ang tinatanong guys is what? Etong point C. So, sa point C guys is what? Point C. Ito. Point C, velocity as C is RC ng W. Ang R natin gagamitin dito guys is radius ng ano guys? Sige, isipin nyo. Radius ng dog. Bakit radius ng dog? Kasi dito siya nakatali, di ba? Yung wire. Yung rope sa gear D. Tapos yung velocity nito guys is sa gear D din tayo titingin. So gear D, meron na tayong radius ng dog. Ito yung hanapin natin yan, yung W ng dog guys. So saan tayo kukuha ng W ng dog? Dito tayo kukuha ng W ng dog guys. So W ng dog equals sa WI plus alpha ng dog ng time. Time is given tayo which is what? 3 seconds. W dog, initial velocity is 0 plus alpha D is what? Bakit alpha D? Kasi nga doon nakatali yung wire ng cylinder C. Ano yun? 1.5 to 1.5 at 3 seconds. So pag yan nilagay mo sa calculator, ang WD is equals to what? Wait lang no, nagkakalculate lang boy. WD is equals to what? 4.5. Lagyan nyo ng unit guys. Rad per seconds. So, ang W dog is equals sa 4.5 rad per seconds. So, VC is equals sa R dog and W dog, di ba? So, ang R dog guys, radius ng dog. Ito, 125. Radius yan ng gear D. Which is 125. At ang velocity ng dog, bakit sa velocity, angular velocity tayo ng D? Kasi nga dito nakatali yung rope sa gear D. 4.5 rad per seconds. So, ang radius ng dog is in millimeter, di ba? So, ito ay 562.5 millimeter per seconds. So, take note na ang velocity ng D is equals din sa angular velocity ng B. Bakit? Kasi naka-rigidly attached, nakapatong. Kung iikot yung isa, iikot din yung lahat. So, game. So, yung tinatanong naman yung SC, distance traveled. So, wait. Tingnan natin yung formula. SC R theta. SC is equal sa R theta, di ba guys? So, yung R natin gagamitin, matik yung sa dog. Kasi nga, doon nakatali, di ba guys? Yung rope. Ito, doon nakatali, oh. Tapos, yung revolution ay yung angular position or displacement. Saan natin lalagay? So, connected ito dapat doon sa gear dog din. So, dog is equals sa WT plus 1/2 ng alpha T squared. So, T. Ito ay initially, what? Nag-start siya initially at rest ito. So, 0 na to. Wala na to. 0 na to. So, meron tayong 1/2. Anong gear to? Anong alpha acceleration to, guys? Sa gear dog din tayo niyan titingnan. Which is equals to saan? 1.5. Tapos, time is 3 seconds, di ba? So, alpha dog is equals to what? Oh, wait lang, guys. Wait. Calculate lang ako. 1/2. 6.75, boy. Rad to, rad. Yan na, 6.75 rad. So, SC is equals to RD. Wait lang, no? 6.75 rad. Ano yung radius ng dog? So, titingin ka ng radius ng dog, which is 125.
So the answer is what? 843.75 millimeter. So sana naintindihan nyo guys. Gets? So proceed na tayo at number 4. Eto guys, mga variable with angular acceleration yung tawag dito. Kasi given tayo ng isang equation which is WA is equal sa theta A plus 1. So where the angular displacement, so wait lang na, palitan ko. Where theta A is the angular displacement of gear A measured in radians, determine the angular acceleration of gear D. Uy, nawala. Wait lang, nawawala boy. Ayun, okay na. So, yan yung unknown. So, when the theta A is 3 rads. So, starting from rest, ayan, nag-rest na naman guys. So, gear A, B, C, you have the radius of, yan na yan. So, basahin ko lang, if gear A rotates with the angular velocity, so ito daw, pag umikot, wait, palitan natin kulay blue na kasi yan. Ito. Pag umikot daw to guys, with angular velocity na theta A, ay angular velocity na A, diba guys? So, angular velocity A guys, saan natin makukuha yan? By substituting these values, diba? So, meron na tayong WA nun. So, before natin gawin yun guys, isipin mo muna saan tayo makakuha ng, sige, pakita ko sa inyo. Velocity A, pag umikot to guys, yung A, ikot din nyo sa B. So, velocity B. RAWA is equal sa RBWB. Meron tayo nito. Ito wala tayo. Meron tayong radius ng B. Ito wala tayo. So, in which ang kailangan natin gamitin is alpha D. So, hindi natin ganun kagusto mangyaring gamitin to. Kasi magtatagal tayo. Pero pwedeng gamitin yun. Magtatagal ka lang. So, saan tayo magpo-proceed? Dito tayo magpo-proceed. Pag umikot yung gear A, ikot din yung gear B. So, equal yung acceleration yan pag umikot yung gear A sa gear B. So, RB ng alpha B is equal sa RA, this is an A. RB and alpha B. Radius ng A. Nasaan na yung radius ng A, boy? Eto, radius na ng A, 15. Tapos, yung alpha A, wait lang, hinahanap ko. When theta A is 3 rads, no? Alpha A. So, wala tayong alpha A. Saan tayo kukuha ng alpha A? Dito. So, V dV is equal sa odds, di ba? So, W dW is equal sa alpha ng d theta. So, saan tayo kukuha ng alpha A? So, ito ay represents as WA, di ba? So, wait lang, no? Paka-explain ko to, guys. Medyo mahirap explain to. So, ito, guys, pag kinuha ko yung derivative niyan, guys, dW with respect to what? To theta. So, kailangan natin ito, dW d theta. Saan tayo kukuha niyan, guys? Dito. Dito. Wait lang, pakita ko yung derive sa inyo to. Medyo mahirap explain to. So, dW, A. Eto. Wait. Ito. Divide ko lang yan dito, di ba? So, mayroon tayong natira d alpha A. So, anong kailangan natin? dW over d theta, di ba? So, ito yan. So, WA, lalagay mo lang to, WA. Theta A plus 1. Tapos, itong WA, what? Saan makukuha yan, guys? Derivative nito. Wait lang. Huwag kayo mainap, guys. Derivative nito. Pag kinuha yung derivative niyan, guys, with respect to theta, is 1 lang. Kasi derivative nito is 1. Ito ay 0. So, 0. Ito ay 1. So, 1. So, ang lalagay ko niyan dito, guys, ito yung WA natin.
ito yung dw over d theta equals sa alpha A. Sana naintindihan guys. Alpha A, ano to? Theta A is equals yan sa 3 plus 1 times 1. Saan galing yung 3? Ito, basahin nyo sa problem. When the theta A is 3 rad per seconds, guys. Gets? So, game? Wait lang. Alpha A yan. Ito ay 4 rad per second squared. So, meron tayong alpha A which is 4. Is equals sa radius ng B. Ano ba yung radius ng B, boy? 50 millimeter. Is equals sa times ng alpha B. So, alpha B 50 alpha B is equals to what? 1.2 guys. So 1.2 rad per second square, diba? Gets? Yan yung alpha B natin. So, wait lang, no? Basahin natin ulit. Medyo mahirap explain to eh. Pero game lang. So, pag umikot ito, guys, kung mapapansin nyo, guys, rigidly attached to, no? Nakapatong yan sa gear B. So, ibig sabihin, yung alpha B is equals lang din sa alpha C. Rigidly attached yan, guys, kung mapapansin nyo. Ayan, no? Paka-zoom in nyo na lang, guys. So, pag umikot tong gear D, ikot din yung gear C. So, ibig sabihin, same acceleration na naman sila. 80 na C is equals sa 80 ng dog. RC alpha C is equals sa RD alpha D. Ano yung radius na C, boy? 25. Ito ay 75 sa D. 25 millimeter times 1.2 rad per seconds square equals sa alpha D. Ano yung radius ng dog, guys? Tingnan natin nga. Is 75 po, yeah. So, alpha D, divide mo lang ng 75 yan, guys. So, 25 times 1.2 over by 75. So, 0.4 po, yeah. Rad per seconds squared, boy. Sana naintindihan nyo, men. So, this is the final answer. So, gets. Dan pa ba ito? So, for the number 5, ganito naman yan, guys, no? Shown if the engine turns pulley A with the angular velocity of A, 60 rad per seconds. So, umikot yan dito. Pag umikot to, guys, yun yung gear A. Sa gear B, guys. Ay, gear dog pala. Gear dog. Sorry. Ito, dito yan kasi naka-attach sa gear dog eh. Yung pump belt niya. Yung velocity ng A is equals sa velocity ng dog. So, RA, double A is equals sa RT ng double D. Ang RA is 75. Ayun, no? Yung WA is given tayo, 60 rad. Ano yung R-dog natin, guys? 25 pala. 25 mm. Tapos, W-dog is unknown. W-dog is what, guys? 75 times 60, divide mo ng 25 yan. So, 180 rad per second. Pero ang tinatanong sa problem, boy, determine the angular velocity of the generator pulley B and the air conditioning pulley C. So, meron tayong WB and WC. Yan yung pinapahanap sa problem. Pero makikita mo sa problem, guys, sa picture, na ang gear D is nakapatong sa ng B. Which is, equals lang yan sila. So, the angular velocity of B is 180 rin. So, this is the number 1 answer. So, next naman tayo, the WC. Wait lang na, boy. So, the WC, guys, pag umikot to, connected yung pump belt na yan sa B. Yung bilog na B.
So, BB is equals sa VC. RB is equals sa RC, WC. Oops, WB. Wait. O, yan. Ano yung radius ng B-boy? 100. Ano naman sa WB? Wait lang, di ko makita. WB. And WB pala. Ito. Angular velocity ng WB. Ito, 180 rad per seconds. So, ito ay 100 equals sa RC is 50 millimeter. Radius yun now guys. Radius. Ito, radius times the angular velocity of C is equals to 100 times the 180 all over by what? 50 millimeter. Tapos ito ay millimeter din. Tapos ito rad per seconds. So, cancel. Natira rad per seconds, boy. So, anong sagot dito? $100. Tama ba? 100 guys. Times 180. Divide tayo ng 50. Ayun. 360 rad per seconds. Yan. Ito na yung final answer ng angular velocity of C and angular velocity of D. So, last problem. If the motor turns gear A with the angular acceleration of alpha A is 2 rad. When the angular velocity of WA 20 rad per second. So, determine the angular acceleration of and angular velocity of D. So, yan yung tinatanong guys. Gets? So, yan. Game. So, kung mapapansin nyo guys, yung sa gear, pag umikot etong gear A guys, wait, palitan natin yung ballpen natin guys, medyo malabo, di na nakikita. Ito, pag umikot yung gear A, ikot din yung gear B. So, ibig sabihin guys, na ang bilis ng VC ay VA pala, is equal sa VB, in which RA is equal sa WA sa RB WB. Gets guys? Meron ba tayong RA guys? Meron 40. RB meron 100. So WA, meron ba tayong WA? Meron 20. So RA is what? 40, tama ba? Tama. 40 mm. Tapos 20 rad per seconds for the WA. Equals natin sa RB, radius ng velocity ng B guys. Ito 100 guys. So nakakasunod pa ba guys? Plug and play lang. WB, wala tayong WB. So, solve mo na yun guys. 40. Pag sinolve mo yan guys, ganito mo susulat yan. 40 times 20 over 100. Ganon din sa test paper mo. Pag nagsulat ka, ganyan. Bawal kasi shortcut eh. Sige, sulat ko na nga guys. O, cancel. Cancel yan no. Hindi yung isang letter M lang no guys. Cancel ng buo yan. So, rad per seconds yan. So, wait lang. Sulat ko, boy. 20 times 40. Divide tayo ng 100. So, 8 rad per seconds. So, gets? Yan yung WB. Kaso, guys, tinatanong ang sa gear D pa daw eh. Kung mapapansin nyo na ang gear B, ito yan, yung malaki yung gear B. At ang gear C na nakapatong na naman, guys, which means rigidly connected, guys. So, equals lang yan sa gear C. So, ang bilis ng B equals lang din yan sa bilis ng C. So, ayan o, kaya naka-equals. So, sana tayo niyan? VC is equals sa VD. Pag umikot yung gear C, ikot din yung gear D. Ganon din kabilis, guys. Kaya RC, WC, RD, and WD. So, wait lang, baba ko lang, boy. Ano yung RC natin? 50 millimeter. Radius lang yun guys. Tapos yung WC is 8. Saan galing yung 8? Ito oh. Pero wag niyong babaks yan no. Yung binilog ko no. Wag niyong babaks yan.
radius ng dog, 100. W ng dog, this is a dog. 50 millimeter, 8 rad per seconds over 100. So, W dog is what? 50 times 8 divide mo ng 100. So, 4 rad per second. So, ito na yung final answer for the velocity, angular velocity of gear dog. Gets guys? So, saan na tayo nyan? Sa isa. Isa. Ito. Meron na tayo nito. Check. Ito na lang yung wala. Alpha dog. O, sige. Dito na lang sa baba. Pag umikot ito guys, yung gear A, ikot din yung gear B. Ibig sabihin guys, pag umikot yun, ATA din is same lang siya sa ATB. RA alpha A is equal sa RB alpha B, boy. Ano yung RA natin, boy? 40. Tapos yung alpha A is 2. 40 millimeter. Ay, millimeter ba yun? O, tama. Times 2 rad per seconds. Radius ng boy, 100 millimeter. Alpha boy. So, alpha boy is equals to what, guys? 40 times 2 divide mo ng 100, boy. Divide by 100, 0.8 rad per second squared dyan, no? Ingat kayo sa mga units, guys. So, wait lang. Pag umikot tong gear B, ikot din yung gear C. So, ibig sabihin, rigidly attached yan. Connected na naman, guys. So, ibig sabihin, guys, same na naman yan. So, wait lang. Di ko makita yung ballpen. Ayan. Equals lang yan. Sa alpha C, equals sa alpha B na 0.8. So, game. Proceed tayo dito. Pag umikot to, ikot din to. Ibig sabihin, guys, 18 ng C is equals sa 18 ng dog. RC, WC, RD ng WD. This is dog. RC. 50 millimeter. Wait, Wait, mali yung formula na ginamit ko, guys. Hindi W yun. Alpha yun. Alpha. C and D. C. Wait lang na 50. Tama, 50. Ito, 50 oh. Tapos yung alpha C is what? Ito, 0.8 rad per second squared. Ito, 0.8. Equals sa R ng dog, boy. So, 100. That's the radius of the dog. Gear dog. Alpha D. So, alpha D is 50 times 0.8. This is millimeter. This is rad per seconds. Over by 100 millimeter, boy. Gear dog is what? 50 times 0.8 divided by 100, boy. 0.4 rad per second squared. So, this is the value, guys. So, sana naintindihan nyo yung mga pinagsusulat ko kanina, guys. So, wait. Yun lang, guys. So, wait lang, guys. Final, lang. Kapag given ka ng wait lang na, boy. Saan na yun? Given ka ng isang equation, guys. Ibig sabihin, guys, ito ay rotation with variable angular acceleration. Ayan, ang given ka na equation. WA is equal sa theta A plus 1. So, pag given ka lang ng mga ganito, guys, yung simple lang, puro numbers lang, guys. Ibig sabihin yan, guys, rotation with constant angular acceleration. Last, kamukha nito, guys. Given ka ng 40, Ibig sabihin yan, guys, equation yan. Equation na kagad yan. Ibig sabihin, it is a rotational motion with variable angular acceleration. Ito.
variable angular acceleration to. Tas ito, mga constant na lang yan. So, I hope na gets guys. So, that's all guys. Thank you for watching. See you and God bless. Peace out, baby.